will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng partial analysis dito. Ito yan. Ito yung malaking perfect siya na, na circle sa ibabaw ng bato. At ang ating unahin dito pag tingin ay kung man-made ba ito o itong gawa lang sa nature. Ngayon kung gawa ito ng kalikasan at wala tayong makitang man-made na marka, kahit isang litra, kahit isang arrow, kahit isang kanji sign, dapat meron tayong makita sa palibot ng bato na ito. Okay, ang circle or itong parang bowl, ito parang bowl siya. Karamihan ito ay ano talaga siya, pwedeng gawa lang siya ng kalikasan na pattern. Kasi nga, hindi natin alam noong thousands of years ago ay mayroong katabi ito na malaking kahoy. At yung isang sanga ng kahoy ay natapat diyan sa bato na yan. Example, may kahoy dito, ito. Hindi, meron siyang sanga, nakaganyan siya. And din sa sanga ay may tumutulo na mga tubig kapag may ulan or tag-ulan. At nagawa ito hindi lang isang taon. Siguro aabot ng 20 years to 30 years sa palaging pagpatak ng ulan ay magagawa siya ng perfect circle na katulad niyan. Ngayon, paano ba natin malaman kung ito nga ay treasure sign? Una ay tingnan natin itong portion dito sa gitna. Kapag may butas yan, matawag natin yan na embudo marker. At kapag embudo na siya na marker, ay yan na ay legit na treasure sign. Halimbawa, ganito, meron siyang maliit na butas papuntang ilalim ng bato. So, embudo talaga siya tingnan na butas. Ayan. Yan, itong butas sa gitna, yan yung nagsasabi na siya ay treasure marker. Ngayon dito sa gilid, meron akong nakitang parang letter arrow dito, nakagano, no? Ganito na itsura kanina. O, balikan nga natin yun. So, ito yan, no? So, siya ay arrow. Itong ganitong bato ka to ay marami talagang forma o itsura na nagagawa ang kalikasan sa igang. Kasi ang limestone ay madali siyang makurba ng tubig. Kaya for 1,000 years ay magagawa siya ng mga hugis na kakaiba ang ganitong klaseng bato. Itong limestone o igang. Kaya itong dito, hindi pa rin natin yan matiyak na man-made or kalikasan. Pero siya ay nag-signify siya ng sa treasure symbol. Kaya ito, meron na tayong nakita. Dagdagan pa natin yan. Kailangan iikot tayo sa bato at hanap tayo ng mga legit na sign na marka katulad ng mga kanji or kahit na legit na arrow. Yung arrow na nakaganyan talaga. Yung makita natin kompleto, may arrowhead, mayroong tail, ito may buntot. Hindi lang yung ganito na arrow na walang ulo, walang head. Kasi marami siya sa kalikasan. Okay, so dito, ito, treasure sign din ito, may dot dito. So yan, ay treasure under yan ang kahulugan eh. So papunta yan sa baba. Dito yan mga kababayan. Yan na sign yung nagaganyan.
sa aking treasure code books, papunta siya sa baba. So papunta siya dito. So tama naman na ang bowl ay nagsasabi ng treasure on the spot or treasure under. So bilog, merong dot na nakasintro sa gitna. Yan ay treasure under. Wala nang ibang puntahan yan, kundi treasure under talaga yan. Or treasure inside this rock. Kung malaki yan na bato, ay pwedeng nasa loob ng bato. At kung meron siyang lupa sa baba, pwedeng hukayin, pwedeng nasa baba niya, treasure under ang kahulugan ng bowl. Pero sa sinabi ko na, dapat ma-prove natin na yan ay man-made. Kasi marami talaga yan sa nature. Marami akong nakitang mga ganyan sa nature na makinis, parang bowl talaga siya, parang kalduhan. Kaya ang hanapin natin ang kapartner niya na mga legit man-made signs or carvings, kahit kanji, kahit litra na American alphabet, yan kapag meron ay 100% na merong item na nakalagay dito. So ito ang maganda lang sa kanya, perfect talaga yung pagkasirkulo niya, no? So wala tayong ano dyan, talagang perfect siya na pagkasirkulo. So ito yung dot, saka line. Kaya itong dito na portion, merong mga nakasalansan na bato pala, pwedeng tanggalin nyo to. Baka sucker deposit lang to, baka isang kahon lang na maliit na sinuksok dyan. Kaya kunin nyo to, mga nakasalansan dyan. At tingnan ang ilalim niyang bato, kasi ito'y treasure. Dapat ang sign niyan ay ganito eh. Ganyan na sign yan sa kanji. Kapag mayroong ganitong sign na nakaukit dyan sa palibot ng bato, yan ay nagsasabi na in the center or inside itong ganito. Inside or in the center. So treasure under siya. Ngayon itong dito, para siyang kin, parang kin, nagaganyan. At meron pa dito, ito. Naka-point yan pababa eh. Y na maliit. Ito dito malaki na Y. Nagaganyan yan at isang guhit sa itaas. Pwedeng binaliktad to na Y. Kasi ito na Y, nagturo siya papunta sa kanan. Ito naman ay distansya to. Pwedeng 1 meter lang o pwedeng isang sukat nila, isang sukat o isang pole ay 5 meters. So, i-detect nyo kung meron kayong locator sa palibot, 5 meters pinakamalayo. Baka itinuro ang ay sa unahan. Pero lahat ng nakita ko ay dito talaga sa baba na. Kasi kung totoong totoong treasure sign yung bowl yan na nagaganyan, wala na ibang puntahan yan. Yan ay treasure under, treasure on the spot. Diyan lang talaga, dito lang talaga na portion. Wala nang ibang puntahan diyan, mga kababayan. Kaya kung meron kayong gagamitan diyan na kahit kahit pendulum o dowsing, try nyo kung sisintro siya dito. Okay, kapag dumaan kayo diyan, kapag nag-ikis, so ito na nga yun, yung mga nakasalansan dito sa baba, pwedeng quick deposit lang ito. Kasi madaling i-carve ito ng mga klaseng bato eh. Hindi ito yung mga bato na matigas. Siya ay isang limestone. Lalo nung unang panahon, thousands of years ago, limestone nga yan eh. Kaya lime, medyo malambot siya. Pero pagtagal ng panahon, ang limestone ay titigas siya na parang ganito. At siya ay naukit ng panahon. Siya ay naukit ng kalikasan dahil malambot nga siya noon na klaseng bato. So ayan, pwedeng tao ang gumawa nito. Balikan natin to dito Parang nabiyak to na upuan eh. Baka kumpleto ito na nakaganito. Meron kasing sandalan dito ito. Baka nabiyak na yan sa ibabaw. So kung side view siya, nakaganyan siya
Tapos dito yung butas. Para siyang upuan. Side view ito. So ito yung kanyang sandalan. Ito yung upuan dito. So pwede ring ginawa siya talaga na marker. Ang bato na ito. Na upuan with upuan with a bowl. Upuan with a kalduhan. Diba? Gaganyan eh. So upuan with a kalduhan. Diyan lang talaga yan sa ilalim niya. Sa baba niya ang item nakalagay, mga kababayan. Kaya yung nakita natin dito, yung porsyon na may nakasalansan, yung dito, ayan ay dito nakikita nakasalansan yung mga bato dyan, ito nakalak. Tanggalin nyo yan, baka pinasak lang yan dyan, at merong nakalagay na quick deposit na isang box na maliit, ammunition box o maliit na concrete box. Kasi ito naman, kung tingnan mo talaga, parang man-made siya. Pero dahil sa circle siya, ang kalikasan ay magaling gumawa ng mga circle sa bato dahil lang sa patak ng ulan. Na 1,000 of years na patak ka, hindi yung patak na 1 week lang. Ibig sabihin, mayroong century-old tree diyan sa katabi niya nung unang panahon. At yan palagi ang tinatamaan ng patak. Okay, so first glance ay masabi mo talaga na treasure marker to. Ayan ito nagpoint pababa. Ito yung sandalan, parang upuan. Meron siguro bumasag nito. Kasi tingnan nyo to, itong dito. Ito, parang bagong basag lang yan eh. Pwedeng upuan talaga yan. And then pwedeng gawa talaga to ng tao. And then ito pa, follow up signs. Ito nagsasabi na 2 2 meters o 2 yarda. Saan ba yan papunta? Di dito. Diyan na yan papunta. 2 yards lang eh. Kung yan ay gawa ng tao. So ito pwedeng binaliktad na arrow. Ang tinuro niya ay papunta rito, pero actually tinuro niya ito. Ang likod niya, mga kababayan. Kaya ganun pa man, kalikasan man yan o man-made. Pero nasabi ko na kanina, kahit isang litra lamang at isang kanji na talagang in-engrave sa bato, yan na yung magsasabi na meron talagang nakabaon diyan, nakatago under sa ilalim ng malalaking bato na ito. Alright, ako'y magpaalam ng mga ka-TH, paki-comment na lang sa ating comment section. Anong masasabi nyo dito? Kasi sabi ni ka-TH, baka pwede palikod nito. Kaya yun lang aking nasasabi. Siya ay isang treasure on the spot marker. Kaya para malaman kung meron o totoo, ay wala tayong magawa kundi hukayin yan, mga kababayan. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang.